Alright mga Lodi Bros, isa na namang malupit na adventure bike mula naman sa CF Moto. Ito ang CF Moto 450 MT. Alright. So isang mabilisang ikot na naman tayo. Ang laki pala nito sa personal mga Lodi Bros. Kasi kung titingnan mo lang siya sa picture or sa video, hindi masyadong malaki tingnan yung motor. Pero pag sumakay ka na, doon mo makikita ang lapad pala, tsaka ang laki rin. Pero ang kagandahan dito, hindi sobrang taas ng seat height niya. So mamaya malalaman natin yan. So for the engine, meron tong 449cc parallel twin. Pero hindi ito yung conventional na parallel twin, dahil ito ay 270 degree crank design na nagbibigay ng bruskong tunog. Fuel injected, 4-stroke, 8 valves na mayroong liquid cooling system. At ang malupit dito, double overhead cam. Kaya kahit papano meron siyang binibigay na top end eh. And then mated ito sa 6-speed manual transmission. So meron itong 43.8 horsepower at 8,500 RPM and 44 Newton meters of torque at 6,250 RPM. And then yung engine niya mga Lodi Bros, nakasalpak sa isang steel tube na trellis frame. Tapos napaka sturdy, napaka tibay. At ang kagandahan kasi dito, dahil sa design niya, hindi masyadong ramdam yung vibration ng engine. And then dito sa front, meron tayong 41mm KYB inverted forks na adjustable. And then meron tayo ditong J1 na 4-piston caliper and 320mm single disc brake with dual channel ABS. And sa tires, we have 1990-21 tubeless. And ang kanyang mga spokes nakalabas. Yan, not the typical one. Parang yung sa Bristol Venturi 500. Na-vlog na rin natin yon. And then sa ilalim nito makikita nyo meron siyang bash plate para protection ng engine. Kasi dinesign ito sa mga off-roading. So pwede kang sumugod sa mga medyo mababatong lugar. And then ang kaganda dito mga Lodi Bros, meron siyang 220mm ground clearance. So napakataas. Equivalent niyan yung mga Toyota Rush, Expander Cross, kung iisipin nyo yung mga ground clearance ng mga 4 wheels na yon. So ganun din to. And then for the rear, we have spoked wheels. And then ang tire size is 140/70/18 na dual sport din yung tire syempre. And then meron tayong single disc brake na 240mm ang kanyang size. And then J1 na single piston caliper. Pero ito merong switchable ABS. So pwede siyang i-turn on or off para mas exciting ang riding. So by the way, this bike doesn't have quick shifter. Pero kahit papano, malambot naman yung kanyang clutch. Yan. Napakadali. Kahit nga sandaliri lang oh. Sobrang lambot. As in. Hindi ka mangangali kahit napiga ka ng piga dyan. And then yung kanyang shifter, yan oh, nabebend. Pati ito. Yan. Ang design niya siguro is para pag tumumba, hindi mababali, di ba? Pero wag na natin pangarapin yun. Although may ebidensya na ouch. Pero good job this one. Aftermarket na crash bar. So mahalaga talaga yan. Then one good thing about this bike is adjustable ang kanyang visor or yung windscreen. So isang kamay lang, pwede mo siyang maipihit. Yan. So pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Pero this one, sabi ng owner, is aftermarket na. Dati kasi parang mas maigsi, parang dito lang daw banda. So mas gusto niya yung medyo mas mataas pa. More protection against the wind. And also, naglagay na rin siya ng aftermarket na GR auxiliary lights for better visibility. So talking about the seats mga Lodi Bros, ang masasabi ko, napakaganda na itong design ng upuan na to. Malalim dito para talagang you feel that you're sitting in the motorcycle, actually not on eh. Kasi parang nasa loob ka ng motor dahil nga mababa dito. Tapos ang taas ng paningin mo dun, mataas yung dating ng harap ng motor. Tapos kitang kita mo yung instrument panel sa harap mo. So madali mong mababasa yung mga infos dyan. Mamaya makikita nyo rin yan. And then dito, medyo mas mataas na dito. Kahit si pillion, may view pa rin sa harap. Kahit pa paano makikita niya yung harap. Kasi hindi ka nakaharang. And talking about the quality of the seat, maganda siya, promise. Kasi may mga iba na kutsyon din, makapal, pero matigas. Pero ito ang ganda ng lubog oh. Maganda yung quality ng upuan. Even dito sa may bandang rider, manipis dito, pero malalim yung lubog. So ang kagandahan dito, hindi ka masyadong bukaka.
kahit na meron tong 820mm na seat height, yapak na yapak mo to. At kung gusto nyong i-adjust ang seat height from 820mm, pwede mo pa siyang ibaba. Yan, meron parang ma-adjust doon. From 820mm magiging 800mm na lang. Pero for me, saktong-sakto na to sa height ko na 5'9.5". Uy, ang alam ko meron tong goma pero hindi ko alam kung natanggal or tinanggal ng may-ari. And nabebend din siya. So alam nyo na, just in case, hindi mababali. And then para sa may angkas naman, yung kanyang foot peg, meron ding goma para hindi masyadong ramdam yung vibration, just in case. And also, mukhang matibay. Talagang bawat click feel na feel mo yung quality. Alright, for the fuel tank capacity, meron itong 17.5 liters. And then, ang average fuel consumption nito is nasa around 20 to 23 kilometers per liter based sa research ko. So, kung isang full tank, kaya nitong makarating ng mga around 340 average, 340 kilometers in one full tank. Sagad ka na doon. Pero syempre, it depends on your riding habit. Kung piga ka ng piga, ibang usapan na yun. So, kapag full tank, ang bigat ng motor na ito is 192 curb weight, kasama na lahat. Pero kapag dry weight, walang laman, mga oil, wala, nasa 175 kilos lang siya. So magana rin siya. And then ang kanyang side mirror, ang kagandahan dito sa stock na to is you can bend this one. Yan o. So kung mag-off-roading kayo, para alam mo yun, iwas sa sabit sa mga sanga. Yan. So pwede mo i-bend ng ganun. And then dito tayo sa instrument panel. Yan. Ganda. Parang medyo hawig lang ng konti dun sa 450 SR na instrument panel. Medyo iba lang yung intro niya, no? So this is a 5-inch TFT full color display. Napakaganda, parang tablet. Pero hindi siya touchscreen, Yan. So meron ditong tachometer, speedometer. Then meron ditong nakalagay na side stand indicator para alam mo na nakababa yung iyong side stand. And then meron ditong range. I think this is 120 kilometer range. Tapos meron ditong fuel indicator. Then voltmeter dito. Then meron tayong time. Ang init na, no? 10:20 na. And then meron tayo ditong neutral, which is the gear indicator dito. And then engine temperature or coolant temperature, traction control, and then meron ditong warning na naka-engine kill switch ka. So pagka binaba ko to, yan, nawala na siya. And then meron tayo ritong dimmer light or daytime running light. And then meron tayong engine warning indicator dito, and then ABS indicator. And then you can also switch the ABS on and off. So ito, long press lang. Yan, nagkaroon na siya ng off-road dito. Ibig sabihin, pwede ka nang, alam mo yun, magbuwis buhay. Para maiwasan pag nag-off-roading ka, syempre may tendency na hindi sasabay yung gulong sa likod at harap dahil nga may mga time na medyo madulas. So at least hindi ikakat ng engine yung power niya. So i-off mo yung kanyang traction control and ABS, sabay yan nag-off. Pagka gusto mong ibalik, i-on ulit, isang pindot lang. Yun, so nawala na siya. So ibig sabihin, naka-activate or naka-engage yung traction control and ABS. Yung ABS pala nito, Bosch ang brand. And then kung pipindutin mo tong enter, so yan, makikita mo rito yung mga ibang information. So ito naman, down, up, then back. So down natin. So meron ditong phone connectivity. So you can connect your phone via Bluetooth. And also, yan, music, and then settings, mga themes, pwede. Auto brightness, information 1, 2, and device connection, unit. So yan. So balik na tayo. So dito naman, pag nag-enter tayo sa part na to, so dito mo mai-set yung mga ABS mo, traction control mo, pwede mo i-on or off manually. And then yung upshift alert, kung gusto mong mag-warning sa'yo na kailangan mo nang mag-upshift dahil sa mataas na yung RPM. And then dito ka mamimili kung anong RPM ka bibigyan ng warning. So ma-adjust mo yan. And then wala na. Then press back. So wala na rin. So very easy lang naman. Hindi naman sobrang dami nang iisipin mo dito. Yun lang naman ang nakikita ko dito. And then, ibaback mo ulit. Pag pinress down mo, magbabago itong info dito.
Dito yung average fuel consumption, which is 4.8 liters per 100 kilometers, kasi dito tayo sa bayan eh. So medyo stop and go, piga-piga, pero titipid pa yan. Then average speed 40 kph ang na-register. Then time elapsed, voltmeter, and then range natin, which is 120 kilometers based dito. And then real-time fuel consumption, and then average. Pag nag-press up ka naman, ang nagbabago yung nasa up din na part. So odometer, trip 1, trip 2, balik ka sa odo. Bagong-bago pa, 2,979. So shoutout kay Sir Joseph, ang owner nito, na ayaw pang magpa-picture, sobrang humble. Alright, so let's fire up. Testingan natin ang tunog ng Bruscong 270 degree crank. Okay, VMAX aftermarket exhaust. Sound check. Ganda ng throttle response, oh. Though hindi lang siya ride by wire, no, mechanical pa rin siya, kable pa rin, pero napakaganda ng response, oh. Alright, so ito ang harap ng isang 450 MT, at meron siyang LED na turn signal lights. At kung gusto mong i-high beam, para i-high beam siya, tutulak mo to. Yan. So yung ilaw sa baba, yan yung high beam. Tapos ito naman yung flasher lang, pindot-pindot ka lang ng ganyan. Ayan, oh. Alright, sa rear, simple lang. Meron siyang parang telepono na itsura na yung old fashioned na phone na LED na tail light, and then turn signal lights na LED din. Tapos may reflector siya dito. Tapos meron siyang LED na light dito na kulay white para sa plate number natin. Alright mga Lodi Bros, so I am 5'9" and a half, and this is how I look pag ako nakasakay sa isang 450 MT. Sarap, lambot. So ayan, oh, napakadali. 800mm ang pinakamababang pwede mong setting dito. This one is 820mm. So sobrang manageable. Tapos ang payat ng upuan na malambot. So napakadali lang niyang i-maneuver for me. Then ang lapad ng handlebars. And then ang kagandahan dito, ang taas ng harap, na kapag nagda-drive ka, yung focus mo hindi nawawala sa info ng speedometer. So kitang-kita mo siya. Nandito lang, oh. Unlike ng iba, kailangan mo pang yumuko, ito nandito lang. And I think, though hindi ko na may re-recommend, medyo mabagal-bagal ka, pwede mo i-adjust kahit na umaandar ka yung windscreen. Pero kung feeling mo alanganin, wag na. Huminto ka na lang. And then kapag tayo ay nagra-ride, so ganyan ang position, upright, na saktong-sakto lang yung layo ko sa manibela. And then hindi masyadong malapad yung tangke niya dito, so hindi masyadong nakakangalay, kasi dito lang banda yung part na lumalaki or lumalapad. Pero dito, sakto lang yung lapad niya para sa akin. Hindi ka masyadong bukaka. Alright. Ang ganong clutch. Tercera. Umaraw din pagkatapos ng ilang linggong tuloy-tuloy. Ang gaan ng clutch. Ulit-ulit. Ano to? Okay, may USB charging port. Ayos. Yung shifting ng gear, ano lang, smooth lang siya. Hindi siya mahirap hanapin, yung neutral. And to be honest, mostly kasi may mga, alam mo yun, may mga kalansing kapag mga China bikes. Pero ang smooth ng shifting ng motor na to, alam mo yun, kapag may ganito kang motor, wala kang pakialam kahit sasabing made in China eh. Anyway, karamihan naman ng mga gamit natin made in China na, di ba?
Ang ganda na ng quality ng CF Moto eh. Nagle-level up na talaga sila. Tapos parallel twin siya, pero ang smooth, hindi masyadong malakas yung vibration niya. Haha, ayos. So ang kanyang brake lever tsaka clutch lever, maganda yung quality. Yung parang may pagkamagaspang yung pintura, nakalimutan ko yung tawag dito eh. And then adjustable yung kanyang clutch and brake levers din. So it depends kung gaano kalaki yung kamay mo, adjust mo na lang. And then mga switches, I think quality naman. So pagka pinipindot mo, ano eh, yung ramdam mo yung may pagkamatigas, hindi yung parang malamya. So dito sa bandang left, meron tayong toggle switch para sa menu, and then enter and back, and then turn signal lights, and then meron tayong horn na aftermarket. Sosyal. Parang kotse. And then dito sa right, meron tayong engine kill switch na ayokong pindutin ngayon syempre, at electric starter switch dito sa baba. At meron pala siyang hazard lights. Yan. Munti ka na. At 6,000 RPM and above, mafe-feel mo yung engine vibration na. Mas ramdam mo na siya. Pero below 6,000 okay pa rin. Yan. Pag nag 6,000 RPM na, medyo nararamdaman ko na siya sa foot pegs, lalo na't wala ng mga goma yung foot pegs niya. And then may konti sa manibela. Yan. I like the stock side mirrors. Hindi nagba-vibrate dito. Matibay siya, very sturdy siya. So klarong-klaro yung rear mo, yung view. Testing nga natin ang 43.8 horsepower. Pwede na. Given na mataas yung motor, and then medyo detuned ito eh. Same engine ng 450 SR, pero binawasan yung kanyang top speed para hindi naman masacrifice yung torque, dahil ang motor na to is not designed really for top speed. Ginawa motor na to para sa ma-enjoy mo yung mga off-roading adventures mo. Kasi hindi ka naman papatakbo ng 200 kph eh sa mga off-roads pagka nagte-trailing kayo, di ba? Okay. 450 MT acceleration test in 3, 2, 1. Sapat na sapat lang. Suspension niya ang ganda rin. I think yung suspension travel nito nasa more than 7 inch eh, pagkakaalala ko ha. Ganda pa ng handling oh.
Pwede. Actually, kahit beginner ka, kung kaya mo lang abutin yung motor na to, hindi ka matatakot sa power nito. Very forgiving yung power nya. Subukan na natin dito, mga konting ano lang, papansin lang. Daling tumayo. May mga ibang adventure bike kasi ang baba masyado ng makina, makina ng manibela. Pero ito kahit nakatayo ako, tapos syempre may katangkaran din ako. Pwede. Huwag tayo dyan, pagagalitan tayo may-ari. Ang linis eh. Pero ang ganda ng suspension niya talaga. Tapos napakadaling i-ganon-ganon, no? Parang tanga lang eh. Yung stock tires niya, okay din naman, makapit din naman. Pero of course, laging merong mas magandang brand. Pwede nyo na rin mang palitan yan kung gusto nyo. Pero sayang eh, pudpurin nyo muna, diba? Brake test at 60 in 3, 2, 1. Nice one. So hindi tayo nag fishtail. Ramdam na ramdam mo si ABS. So at around 329,000 pesos, I can say na sulit na itong motor na to. Para kanino ba to? Para to sa mga riders na sabihin na lang nating marunong na mag-drive ng may clutch, tapos ready na sila for new adventures at medyo nagsawa na sila sa mga street bikes. Gusto nila yung double purpose, pwedeng pang street, pwedeng pang off-road, tapos hindi siya sobrang mahal at hindi sobrang, alam mo yun, komplikado na motor. So pwede kayo mag-start dito sa 450 MT. Bakit? Kasi yung motor na to is meron lang siyang enough power para mabigyan ka ng, alam mo yun, ng excitement habang ginagamit mo to, na hindi ka matatakot magmotor or hindi ka madadala. Also, kung pag-uusapan natin is technology like TFT, Bluetooth connectivity, traction control, ABS, dual channel ABS. Tapos meron pa siyang mga features like may charging port, switchable na ABS and traction control. Pwede mong i-off kung gusto mong mag off-roading ka talaga, at hindi ikakat ng engine yung power niya once na na-sense niya na hindi sabay ang ikot ng gulong. Yan. Tapos kung hanap mo is medyo malaking motor, dahil medyo nasa malaking frame ka, like mga 5'8" and above, yan, pwede sa ito. Tapos kung laging bahain sa inyo, yan, dahil yung motor na to is merong 220mm na ground clearance, and meron siyang 820mm na standard seat height. So kung medyo may kalakihan ka, bagay na bagay sa itong motor na to. Tsaka ang pogi rin talaga. Mukha siyang maliit kapag titingnan mo sa mga review, sa mga videos, pero mga Lodi Bros, ako sasabi sa inyo, ang laki-laki, sobra. Kung titingnan ko, parang 2 feet yung lapad nung tangke. Sa fuel consumption niya, masasabi kong siguro likas na rin kay CF Moto na may katakawan, kasi nasa around 19 to 23 kilometers per liter yung fuel consumption nito kung kukumputin mo. Usually yung mga ganong mga consumption kasi, mga Lodi Bros, nasa mga around 650cc's, like mga Ninja 650, yan, Trident 660. Yung Triumph Trident kayang mag 23 kpl Pero ito, kahit yung 450 SR na brother nito na sports bike, nasa 19 to 23 or 22 kpl. And then wala rin to palang riding modes. Pero all in all,
I can say na okay naman yung motor. If you're not looking for high speed driving, which is hindi naman talaga yun ang purpose ng motor na to, no? Off-roading to, so you will not expect na makakapatakbo ka naman ng 200 kph, lalo na dito sa Pilipinas. Yung mga kalsada natin dito na off-road, talagang mapapapreno ka. Minsan nga yung mga ganitong kalsada nagiging rough road, parang off-road na rin. Paano kahit na maayos, sinisira So shoutout kay Sir Joseph, yung owner ng motor na to, and kay Zyron ng Mandaragat San Miguel Senior High School, grade 11 Amethyst. Yan, shoutout sa'yo. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro na nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.